technique para hindi ka na lolokohin ulit at siya mismo ay magbago. Yun ha. So, karamihan talaga ay ito po yung gustong mangyari. Or ito din yung hinahangad na kumakapit pa sa isang relasyon na kahit pa ulit-ulit nang niloloko dahil humahangad na magbabago ang partner na manloloko. Tama? Actually, ito mga utol, ang pagbabago ng isang manloloko ay nakabase or nakadepende lang din po ito sa tao na kanyang niloloko. Kung anong trato or kung ano yung ginagawa ng partner na niloloko once na siya ay niloloko. Halimbawa, no, ako yung manloloko, niloko kita. So, magiging paulit-ulit yung panloloko ko sa'yo kapag mali yung technique or yung gawain or yung pagtrato na pinapakita mo sa akin. Yes. And yung hinahangad mo na ako ay magbabago ay malabong-malabo po utol. Kapag hanggat mali talaga yung pinapakita mong pagtrato sa akin. Yes. So anong klaseng pagtrato ba ito, Kuya Kiko? Sa oras na kapag ikaw ay niloloko, kapag tinatanggap mo siya palagi-lagi, ito na naman tayo, no? Sa paulit-ulit. Kasi once na paulit-ulit mo siyang tinatanggap ay asahan mo utol. May paulit-ulit din na lulukohin ka pa niya ulit. No? Which is ulit-ulit talaga. Kasi kapag tinatanggap mo siya, parang pareho lang ito na pinapakita mo sa kanya na parang normal lang ito sa'yo. Na parang okay lang ito sa'yo. Kasi wala kahit niloloko ka na, nandiyan ka pa din, nag-e-stay, kumakapit. No? So, kahit ilang beses or kahit ano pa yung sasabihin mo sa partner mo na please wag mong gawin ito kasi nasasaktan ako, nahihirapan. Pero, paano magbabago yung partner mo kung alam niya naman na kahit titikim pa siya ng iba't ibang putahe ay andiyan ka pa rin naman eh. 'Di ba? Kasi doon siya na nagkakaroon ng pleasure eh. Doon siya nasasarapan, doon siya nagiging happy. So bakit niya ito ititigil kung kahit nagiging happy na siya or nakakamit niya na yung happiness niya, ay nandiyan ka pa rin naman. Walang nagbabago, walang nawawala. So bakit niya talaga ito ititigil? Yes, 'di ba? No, simple analyzation lang ito utol. Na kailangan nyo ring magising sa katotohanan. Na yun po ang totoong nangyayari. Na yun po talaga ang totoong magiging cause and effect pagdating sa partner mo na manloloko. Kapag mali yung trato mo, talagang paulit-ulit po yan. So ngayon, no, dito na tayo sa magiging solusyon. Ano ba ang gagawin natin, Kuya Kiko? Well, ito no, sa pagloloko ng partner, kung minsan hindi natin yan maiwasan. No, na nagkakamali sila, or kung minsan kailangan din nating paniwalaan na sila ay nadala lang sa tukso or sa bugso ng damdamin. Okay? So, ito, once na ikaw ay niloko ng isang beses, okay, sa unang pagkakataon, ano ba ang dapat nating gagawin? Okay, kung mahal mo pa yung tao na parang nahihirapan ka kasi nga ito yung karamihan na rason or dahilan. Kuya Kiko, parang ayaw ko pa siyang pakawalan kasi nahihirapan ako dahil mahal ko kasi siya eh. Okay, sige. So pagbigyan natin yan. Kundi wala ka tayong ibang gagawin, patawarin muna natin. Wait, what? Okay? Sa isang pagkakataon na yan ha, sa unang pagkakataon. So, ito talaga yung kagustuhan ng iba. Yun ang gusto ko, Kuya Kiko. No, yung hindi yung kakalas ka agad. Siyempre, kailangan din nating patawarin, kailangan din nating bigyan ng pagkakataon, kailangan din nating pagbigyan na magiging maayos yung partner ko at saka mabigyan ng panahon para ayusin niya rin yung kanyang sarili. Pero, di ba? Ilang beses nyo na itong ginagawa. May nangyari ba? May nagbago ba sa partner mo? Yun lang, Kuya Kiko, parang wala. Di ba? Kasi mali ang gawain mo. Ulit-ulit mo lang din kasing tinotolerate, tinatanggap
na kahit mali na yung ginagawa niya sa'yo, kahit inaapakan na yung pagkatao mo. So, sa unang pagkakataon na siya ay nagkamali, na siya ay nagloko, na hindi naman natin alam na siya talaga ay isang manloloko, so baka nagkamali lang, na baka yun na nga, natukso lang. So sige, pagbigyan natin. Bigyan natin ng isa pang pagkakataon. Pero, take note ha, isang pagkakataon lamang. Na kung siya ay nagkamali, kasi ito mga utol, matitiyak ko sa inyo. Yung unang pagkakataon na siya ay nagkamali, nagloko sa'yo, dahil sa unang beses na pinatawad natin, asahan mo, matitiyak ko sa'yo, itaga natin sa bato, mauulit talaga yan. May kasunod pa po yan. Yes, uulitin niya pa talaga ito kasi pinatawad mo siya. So pero ito ngayon, no, kailangan nating ipakita sa kanya na sa unang beses na siya ay pinatawad mo, kailangan utol ay pahirapan mo muna. Yung tipong kahit unang pagkakataon lang na siya ay nagkamali sa unang beses, na kahit sa unang beses nilang talaga siyang nakapagloko, ay ang hirap mo na kunin ulit. Napakahirap mo nang balikan. So, ito po ang tatatak at saka tatatak sa isipan ng partner mo na manloloko. Na uy, ang hirap pala bumalik sa babaeng ito. Na kapag niloko ko siya, ang hirap. Kahit aabot pa kami ng ilang buwan kung hindi ako mag-e-initiate sa babaeng ito, wala talaga. Grabe. No? Ang hirap niya kunin ulit. So dito natin malalaman kung gaano ka talaga kaimportante sa taong ito. Kung totoong minamahal ka nga ba niya o hindi. Dito natin malalaman kasi kung i-win back ka niya, dapat ikaw yung i-win back niya dito. Hindi yung siya yung win back natin. Ya, utol. No, kasi dito magkaalaman kung minamahal ka talaga ng taong ito. Kasi marahil, malay natin, natukso lang talaga siya pero mahal ka niya. Pero for me, utol, kapag natukso, ibig sabihin, simple as, hindi ganon kalalim yung pagmamahal niya sa'yo, kundi kapiranggot lang. Yeah, natutukso pa siya, nadadala. So pero, yun na nga, kung papahirapan natin utol, maaari na medyo magdadalawang isip siya na gawin pa ito ulit. Pero again and again, no, papasok pa ito sa kanyang isipan. Sa oras kasi ng iyong pagtanggap sa kanya, sa oras ng pagtanggap mo sa kanya, ay doon magbabago ang lahat na, uy, okay pala. No, pinahirapan niya lang ako pero ito ngayon pinatawad niya din naman ako sa wakas. Sa huli. No, pero ito nga, mauulit pa ito. So dito na natin tapyasin sa pangalawang beses na wala na siyang mababalikan kapag inulit niya pa. So, kahit magkahiwalay man kayo o hindi, ay dito natin mabibigyan ng leksyon yung isang tao or yung tao na isang manloloko. Na pinapahiwatig natin dito na hindi sa lahat ng pagkakataon na paulit-ulit mo kong niloloko ay nandyan pa din ako. Kundi pinapakita natin na okay, sa unang pagkakataon binigyan kita ng chance kasi akala ko nagkamali ka lang. Pero this time paulit-ulit na, hindi po yan pagkakamali, kundi sinasadya mo na. Ginugusto mo talaga. So, walang tatagal sa iyo na babae kung ganyan ka. At isa ka dapat na magpakita sa kanya ng ganito. Sa pamamagitan na dumistansya ka, umatras ka, kalasan mo yung taong ito dahil manloloko. Dito natin malalaman kung gaano mo pinapahalagahan ang iyong sarili. Kung mananatili ka pa sa isang manloloko na partner, wala, ganito ka sa akin. Pero kung alam mo mismo sa sarili mo na meron kang dangal, meron kang respeto, umatras ka dahil manloloko yung tao na yun. Yes, kung umatras ka utol, ganito ka sa akin. Okay? Ganon kataas yung value mo. Ganon yung pagtingin ko sa'yo. Magta-thumbs up ako, sasalot pa ako sa'yo. So yun lang po. Okay? So yun lang po mga utol sa na unawaan, and then sa mga nais ako makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. So yun lang po ha. Maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masama.